So ayan mga ka-hybrid, nandito ako ngayon sa aming area. Ay tanghaling tapat, no? So bago natin itong ipa-harvest, no? Pakita ko lang po sa inyo yung kanyang uhay, kung ano naging problema din namin ng itong aming tanim, Super Hybrid Rice SL12. So ito yung panayang ulan. Talagang nisprayan din namin ng fungicide to. Talagang twice na kami nag-spray. Talagang ganun pa rin. Hindi talaga maiwasan yung ganitong sitwasyon. Yan. Ganito na ang sitwasyon. Yung tanim, mababa pa ang presyo ng ating mga palay ngayon. Mapa-hybrid man, inbreed, lalo yan, inbreed. Ayan o. Ayan mga ka-hybrid o. Oh, kulog o. Nangingitim na. Ayan. Sobrang baba po ng ating mga palay ngayon. Inbreed, mas hybrid. Sa magandang araw na po mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, nandito ako ngayon bago po kami magpa-harvest. Gusto ko na po pakita sa inyo ito po sa aming area. Ito pong tanim namin, Super Hybrid Rice SL12. So ayan, update ko po kayo sa presyo, sa ano po ba yung kalagayan ng aming tanim ngayon. Yan. Hindi natin masisigurado yung ating ani ngayon ay mataas na naman. Marami tayong napansin na sakit. At panay nga ang ulan dito. Ayan, tanghaling tapat tayo pinagpapawisan na. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung sitwasyon, yung sobrang baba. Tapos marami ng sakit yung ating palay. At ito yung sitwasyon, talagang mababa ang presyo. Hybrid, mas lalo yung inbreed. Yan po mga ka-hybrid. Hindi pa rin kami nagkakaano sa presyo, no? Pinakasagad na presyo talaga dito is 12 pesos. Itong sa amin nasa 11 to eh. Kinanbas namin to, nasa 11.50. Ayan. So hindi pa umabot ng 12, 11.50 yan mga ka-hybrid. So malalaman namin bukas kung ano magiging maghahanap pa rin kami ng mga buyer na pwedeng kahit papano sumakto man lang ng 12. Pero kahit yung 12 talagang napakababa mga ka-hybrid. Mas lalo yung mga inbreed ngayon, yung ano natin, mga 342, mga 402 natin, mga 506, yan, etc. Mga inbreed variety natin, sobrang baba. 9, G's, yan lang po yung nagre-range dito. So itong amin 11.50. So alamin natin kung hanggang saan talaga wala tayong magagawa. At mababa ang presyo. Ayan, talaga nakakalungkot mga ka-hybrid. Andito tayo ngayon, aani tayo ngayon. At malungkot. Ayan, siyempre kahit sabihin mong ayan, pangit pa yung palay natin, tapos mababa ang presyo. Ayan, ano bang gagawin natin? Hindi umasa tayo sa ating mahal na Pangulo na ating mga traders natin ngayon sana maging patas sa ating mga magsasaka, ating mga farmers. Ayan. At dito ako sa aming area. Ayan, medyo makulimlim naman. Ayan. So ito ay day 103 na mga hybrid. At bukas ay ito ay sariwa 103. So bukas papaharvest na namin 104. Ayan, SL12. At sa tingin ko may re-recommend ako ito sa dry season. Maganda siya, lalo pagka dry season. Ayan, so pakita na natin ngayon yung aming tanim sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin, para ay makita nyo rin yung aming tanim na sitwasyon din namin dito. Hindi naman palagi puro tatama sa ani, lalo ngayon bagsak presyo, tapos hindi natin ma-expect na talagang tayo ay tatama dito. Tinamaan na rin ng sakit itong amin, dahil yung SX003 nila dito ay tinamaan din ng sakit. Nakawaan din sa amin. Last dito tinamaan ng mga sakit din, dahil nga puro ulan, panayang ulan, walang tigil ang ulan, ambon ulan, lalakas na naman. Pero ang masasabi ko lang dito sa SL12 ay talagang napakalakas ng kanyang crop standing.
Ayan, napakatibay sa hangin. Ayan, yan po yung mga aking may sasuggest. Ayan. So ano pang hinihintay nyo? At sulyapin natin itong aming tanim. SR12 Super Hybrid Rice. Ito ay day 103. Ito ay ginamitan namin ng cow manure, ano pa, foliar, tsaka Craft Giant, foliar, tapos yung Armore. Ayan, nakadalawang spray kami ng Armore pero wala talaga. Pero hindi lahat. Pero yung iba tinamaan. Dito sa gawi dito. Ayan o, mangitim-ngitim. So tara, let's go. So yan, sa mga magandang tanghali. Nakachamba tayo, walang masyadong araw. Ayan, makulimlim na naman, ulan na naman. Ayan, nakaanin na yung SX003. Hindi natin alam kung nakailan sila dyan. Pero alamin natin kung nakailan nga ba sila dyan. Ayan ay dati naming tinaniman. Dito kami kumuha ng binhi. So nagtatanong, no, dito kami kumuha ng binhi. Nung naka 203 sila. So tinanim namin. So pangatlong trial na to. So ayan, ayos naman. Ayan, mga ka-hybrid. SX003 na alamin natin. So dito tayo ngayon sa aming area. Ayan. Ayan. Maganda, di ba? Ang daming haba ng uway. Ayan. Mga haba. Kaya lang pagdating dito, hindi naman lahat dito sa kabila. Pero dito, itong banos, dalawang banos 'to nandun. Tingnan nyo, oh, di ba? May nangingitim-ngitim na diyan. Oh. Ito yung full smooth. Tapos panay ang ulan. Ay sinama ng sabay-sabay na sunod-sunod na ulan hanggang sa yan na nangyari. Ayan, meron din ako nakita Longping 534, no? Ganito rin, mas malala. Mas malala yung area nila. Ito hindi masyado. Ayan, dito lang sa gawi, pero dito hindi rin masyado. Pansin nyo mga ka-hybrid, oh. Ayan, day 103. Ayan na. Bukas anihin na to. Papaanin na namin. Harvest na. Oh, kapalang wahay. Mahahaba. Ayan na, mainit na. Ayan, peksi lang natin ang video at gusto ko lang kayong i-update dito sa aming tanim at yung sitwasyon na mababa ang presyo at mababa din ang, baka siguro baka hindi rin kami tatama dito. Ayos na, maka 150, ayos na. Ang daming itim. Baka may mga tulyapis. Nakita kong tulyapis. Yan. Mababa talaga ang presyo, 9 hanggang 12 lang. Hindi na maabot ng 15. 11.50 to mga ka-hybrid. Sana tumaas. Ihanap pa rin namin ng buyer to. Hindi kami maka-move on dun sa presyo na 11.50 dahil nga syempre hybrid to. At alam naman natin pag hybrid ay malalakas umani, magandang butil, masarap ang bigas. Ayan. Grabe. Sana tumaas. Siguro ngayon lang to. Malungkot kami dahil nga mababa ang presyo. Hindi lang siguro ako yung malungkot dahil iba ating mga farmers natin, no? Talagang sobrang lungkot din. Biruin mo, talagang napakadami ng gastos. Sana kung sana halimbawa mura din sana yung pataba, mga agricultural supply, tapos ganito ang presyo, ayos naman sana kaso mababa na ang presyo, mahal lang mga agri-supply na ginagamit natin mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin, talagang mapapakamot ka talaga. Ayan, mainit na. Ayan mga ka-hybrid. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming nararamdaman ngayon dahil siyempre gusto namin tumama din dahil mahal na rin ang nagastos namin dito. Yan. Mahal na yung nagastos namin. Mura pa ang palay. Yan mga ka-hybrid. Yan, may nag-harvest na doon, oh. Hindi ko alam kung anong variety yun. Malayo na. Yan. Gusto namin i-share sa inyo yung mga naramdaman namin. Talagang hindi lang siguro kami ang affected dahil sana naman taasan naman sana nila. Dahil alam natin mga ka-hybrid natin, mga ka-farmers natin naman na naghihirap din naman at minsan inuutang pa, side pa imbis na makaani sila ng maganda pero wala, side pa sila, halos wala silang kikitain. Mga traders natin, sana taasan nyo naman, maging patas tayo sa ating mahal na Pangulo. Ayan,
At siguro kumikilos din naman natin mahal na Pangulo dahil nga ayan. Siguro ngayon lang yan, baka sa susunod na buwan tataas pa yan. Sana sa next year ay dry season ay tumaas na to mga ka-hybrid, no? So magdasal pa rin tayo, no? Samahan din natin ang dasal para sa masagana ang pag-aani natin. Yan. So yan na po mga ka-hybrid, share ko lang dito sa aming tanim. SL12 Super Hybrid Rice, SL Agritech 103 days. Tomorrow is 104, papa-harvest namin o pa-dryin namin o baka 105. So update ko po kayo bukas kung kami ay magpapa-harvest na dito. So yan na po mga ka-hybrid at mag-ingat po tayo at God bless.